Nababahala ang National Council on Disability Affairs o NCDA matapos ang insidente sa isang branch ng Starbucks sa San Fernando City, Pampanga, kung saan iniulat na pinakain sa labas ng tindahan ng isang 8 anyos na batang may autism dahil sa ipinatutupad na no outside food policy. Si Paul Montibon sa report. Umani ng matinding reaksyon mula sa disability advocates ang insidente sa isang coffee shop sa San Fernando City, Pampanga, kung saan iniulat na pinakain sa labas ng establishmento ang isang batang may autism dahil sa ipinatutupad na no outside food policy. Ipinaliwanag ng pamilya na ang bata ay may partikular na dietary needs na bahagi ng kanyang autism spectrum condition. Ayon sa pamilya, pinag-aaralan nila ang posibilidad ng pagsasampa ng reklamo kaugnay sa insidente. Gayunman, may nagaganap na umano ngayong pag-uusap sa pagitan ng pamunuan ng establishmento at ng pamilya upang maayos ang issue. Sinabi ng National Council on Disability Affairs na handa silang magbigay ng assistance kung sakaling magpasya ang pamilya na magsampa ng formal na reklamo. Maaari rin anilang tumulong sa paglalatag ng mga legal na hakbang upang matiyak na mapapangalagaan ang karapatan ng bata bilang isang person with disability. Actually, as of the moment po, yung nilabag talaga is the Magna Carta on Reasonable Accommodation. And tinitignan din yung mga different avenues kung meron pang other mga sabihin natin, kung may part ba doon na discriminate yung ating person with disability, so mga ganon. So marami po, but technically as of the moment, yung Magna Carta po, which is Republic Act 7277, yun po yung parang isa sa mga nakikita natin na paglabag po doon. But syempre po, yung sinasabi natin ngayon is just parang rough natin na parang yun yung muna yung nakikita natin, but with respect to the different pieces of evidence, di ba, mag-generate pa rin naman tayo kung meron pang maidadagdag. Paalala ng NCDA sa ilalim ng Magna Carta for Persons with Disabilities, labag sa batas ang hindi pagbibigay ng reasonable accommodation o konsiderasyon para sa mga PWDs. Ipinaliwanag ng NCDA na ang food selectivity ng mga batang may autism ay bahagi ng kanilang medical na kondisyon at hindi simpleng arte lang. Pero we do believe naman po, 'di ba, pag yung nagtatrabaho, ginagawa lang din niya yung trabaho niya. So we're calling really with the management na to really look into that policy po para ma-review natin lahat, and then if we could create a recommendation on how to deal with the policy for future nga po, yung sa tanong nyo last yung kanina, na makita natin it's either amyandahan ba natin or gagawa tayo ng bagong policy for that. Dahil dito, kinakalampag ng ahensya ang mga establishmento na i-review ang kanilang mga polisiya at sanayin ang mga staff sa behavioral awareness upang maiwasan ang mistreatment at hindi pagkakaunawaan sa mga PWD na nagtutungo sa mga fast food chain, coffee shop at iba pang pampublikong lugar. Kaugnay naman nito, nakikipag-unayan na ang NCDA sa Department of Trade and Industry, mga regulatory body at lokal na pamahalaan ng San Fernando City upang suriin ang pagpapatupad ng no outside food policy at tiyaking nakaayon ito sa disability inclusion standards at prinsipyo ng reasonable accommodation. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal nag-uulat, Paul Montibon, SMNA News.